moisture. Good afternoon, everyone. Ayan. Nako, nakakaloka. Nung in-upload kasi ito, ewan ko kung bakit nagpa-private sa aking Facebook, sa aking personal Facebook page. Pero para malaman ito ng ating mga ka-moisture, paki-share na ngayon ang ating live video para malaman po ng ating mga ka-moisture ang totoong kalagayan ng bansa. Ayan. I-share nyo na, i-click nyo na ang share nyo ngayon, i-share nyo na ito sa inyong mga chat groups, sa inyong mga Facebook groups, dahil lalabanan po natin ang kaipokrituhan ng napakaraming tao ngayon. Damay-damay na to. Hello, binabati ko lamang po ang mga kakatunin pa lang, si Marites ng Abu Dhabi, forever young nakasubaybay sa atin. Naku, lalo na yung mga OFW, i-share nyo na ito ngayon sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas nang malaman nila ang tunay na kalagayan ng bansa dahil hindi ito ibinabalita ng mainstream media. So, i-click nyo na ang share. Ayan, maraming salamat. I-click nyo na ngayon. I-share nyo sa inyong mga Facebook groups, sa inyong mga chat groups, yan, sa inyong mga wall, para maintindihan ng lahat, hindi ba? I-tag ninyo ang inyong mga favorite congressman ng matablan naman sila dito kahit kaunti dahil nakakarimarim ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito, ang mga involved dito ay ang mga taong noisy. Yan, ang tawag nga ni BBM, ng Pangulong BBM, ay political noise. Kayo naman nag-umpisa ng noise, ituloy na natin. Pahabain na natin ang listahan ng noisy. Hindi ba? Kamusta ka, Iris, Samson, and yan, i-click nyo na. Please share para isang bagsakan na lang tayo, no? Kaysa pa ulit-ulit tayo mamaya at mas magandang itodo na natin ang ating expose ngayon. Please share, i-share nyo sa inyong mga Facebook groups, sa inyong mga chat groups, sa inyong mga I don't know, Viber, WhatsApp, yan. Para itodo na natin. Ano ba uunahin natin? Sino bang unahin nating pag-usapan? Kasi alam ninyo, no, ang mahirap kasi sa nangyayari ngayon, ang mainstream media kasi, either tinatakot yan, or kaya nabusalan, or dahil hindi nalingid sa kaalaman na si Martin Romualdez ay bumibili na, may mga katropa niya na yung mga yan. Hindi ba? Katropa na yung mga, yung Project Romanov, Jenna, huwag natin pag-usapan yan. That's for Inday Sara to tell, no? In the proper forum. Pero uunahin muna natin ngayon, ayaw niyong tumigil di papahabain natin ang listahan ng noisy. Ay, gusto ko tong comment ni Ace. Sabi ni Ace Diamond, hello sa babaeng walang matres. Kaloka ang sagot ni Professor na di na makasagot sa argument mo. Tama, di ba? Bakit naman yun ang argument? Hindi ko naman pinaglalaban na may matres ako. Hindi ba? So, paki-share na nang umabot na ito sa ating mga ka-moisture dahil ang aking live sa aking personal Facebook ay naka-shadow ban. So, hindi ito umaabot sa ating mga ka-moisture. So, pakisend na ito sa inyong mga ka-moisture. Hindi ba? Alam mo naman tayo, no? Alam mo, ganito lang yan. Uumpisahan na natin. Pero bibigyan ko ng pasubali. Ang pinagkaiba ng mga Duterte supporters sa inyong mga noisy nakakamping. Ang mga Duterte supporters hindi naglilinis-linisan. Kaya nga kami tinawag na para kaming mga taga-kalye, di ba? Dahil alam namin ang buhay sa kalye. Kung makapagsalita kami, para kaming nasa kalye. Dahil karamihan sa amin, nabuhay sa kalye. Tama? Di ba? Kaya alam namin na totoong takbo ng buhay. Alam nyo, pag ang mga Pilipino, ang mga karamihan sa Pilipino,
alam ang kalakaran sa kalye. Ang pinakaayaw ng mga Pilipinong nasa kalye, dumaan sa kalye, ay yung mga ipokrito, naglilinis-linisan. Diba? Lalo na yung mga noisy. Ang linis ninyo. Diba? Kunwari kayo yung pinakamalinis na virgin na hindi pa nakakapanood ng porn sa talambuhay nila. Diba? Para kayong mga paring naglilitanyan ng moralidad. Diba? Pero anong ginagawa ninyo sa likuran ng simbahan? Ano? Nagbibiglang liko kayo kasama ang mga bagets. Oh, huwag na tayo magbulahan. Di ba? Kaya ito ngayon, okay? Ano lang to, gagamitin ko yung favorite idiom ni UP Professor Shelo Magno. Shelo Magno, bilib pa naman kami sa PhilHealth. Suporta kami dyan sa PhilHealth na pinaglalaban mo dahil apektado talaga dyan ang karamihang Pilipino, no? Kaya kung nanonood ka man, Shelo Magno, no, wag mong iisipin na ang aming pakikipagbardagulan sa iyo is against sa pinaglalaban mo sa PhilHealth. Hindi kami against dyan. Suportahan ka namin dyan kasi kaming mga Duterte supporters, pag tama at nasa prinsipyo at hindi ipokrito, dyan kami. Pero kami mga Duterteista, pag kayo ay ipokrito at wala sa hulog, papalag. Tama? Tama ba mga Dutertista? Tama ba ako? Di ba? O, sino sa inyo ang hindi sumusuporta sa pakikipaglaban ni Professor Shelo Magno laban sa transfer ng PhilHealth? Wala naman. Lahat kasi apektado, no? Di ba? Lahat. Tama naman yan. Tamang-tama yan. Kaya support kami dyan. Pero ang hindi lang namin ma-atim sa'yo, sabi mo, lahat ng confidential funds tungkol sa pera ng bayan dapat kasama. Hindi ba? Kayong mga kakampings, naku, lalo na kayong mga kakampings, no? Kumakaasta kayo, parang kayo na ang rurok ng evolusyon, ng intellectual and moral evolution sa bansa. Kakaloka. Pero, eto na. Okay, sisimulan na natin, no? Ang matinding bardagulan. Ano ba unahin natin? Unahin natin ang patron saint ng mga kakampings. Okay, patron saint ng mga kakamping. Sino ba tong patron saints ng mga kakamping? Okay, unahin na natin si former senator at DOJ secretary na kalalaya lang sa kulungan ni si Laila de Lima. Kasi isa rin to sa mga noisy, no? Isa rin to sa mga noisy. Okay, super noisy. Okay. Ngayon, issue nila yung confidential funds. Tama naman, sumasang-ayon naman kami. Ang pera ng taong bayan ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Kaya dapat halughugin. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros na these are public funds. Kailangan may transparency, accountability, di ba? Kaya inspired kami sa mga kakampings, no? Na katulad ni Senator Risa Ontiveros. Pero dapat, Madam Risa, hindi ka selective. Dapat, kung confidential funds ang issue, dapat lahat. Dapat kahit kakampi mo. Hindi yung pipili ka lang ng isa at yung pipiliin mo yung malakas sa 2028, kaya yun lang yung tututukan mo. Tapos yung talagang bubusisiin mo talaga hanggang kahit sa paano winidraw sa bangko. Di ba ganyan sila? Hanggang sa kung paano winidraw sa bangko yung pera, ganyan. So ngayon, na-inspire naman kami sa inyo, confidential funds. O di hinalugog namin ang confidential funds, di ba? Sabi ni Laila de Lima, plunder daw, di ba? Plunder daw itong kay Vice President Sara Duterte na ongoing pa ang audit. Ongoing, ibig sabihin, hindi pa tapos ang audit. Aabot pa yun ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi pa yun final and executory.
ano lang sila, nagmamadali lang talaga sila. Bakit sila nagmamadali? Kasi papalapit na yung 2028. Pero dahil nga inspired kami sa inyo, nakalugugin ng confidential funds at plunder naman daw itong issue na ito, sabi ni Laila de Lima, di pinuntahan natin yung 2015 audit report ng Department of Justice at nakakaloka. Nakakaloka, Laila. May confidential funds issue ka rin pala, be. Ay ang QR code na yan, dinownload ko na yung COA audit report na ating i-discuss dito. Ayan, pwede nyong picturean nyo muna yan para mamaya scan nyo, ma-download nyo sa Google Drive. Nilagay ko na sa Google Drive. Yung ayaw naman ganyan, pwede kayong pumunta sa website ng COA, coa.gov.ph, tapos puntahan yung audit reports. Puntahan nyo yung DOJ at puntahan nyo yung 2015 COA audit report. Okay. Ngayon, eto. So, pag pinuntahan nyo yung file, pupuntahan nyo yung file ng observations and recommendations. Ang unang-unang sumambulat sa akin, mga kababayan, mga kakamping, narurok ng moralidad, sa observations ng 2015 COA audit report ng DOJ, under sa inyong patron saint na kakamping na si Laila de Lima, ay ito, audit of cash advances for confidential expenses. Akalain mo naman, sa dinami-dami ng observations na pwedeng gawin ng COA, ito yung unang sumambulat. Yung QR code na yan na yung, dinownload ko na yung file ng COA para hindi na kayo mahirapan. Dinownload ko na yan, nilagay ko sa Google Drive. Basahin natin ito, English muna ha, mga ka-moistures, tapos tatagalogin natin ito para maintindihan ng lahat. I-share nyo ito sa inyong mga kamag-anak nang makita nila kung paano nila sinasalaula ang utak ng sambayanang Pilipino. Okay? Share nyo sa inyong mga chat group ngayon na, sa inyong mga page, sa inyong mga Facebook groups. Okay? Basahin natin sa English muna. Disbursement vouchers. Ay para dapat Laila de Lima. Disbursement vouchers covering cash advances for confidential funds aggregating 91,896,060.75 as of December 31, 2015 were not submitted to the COA audit team leader for post-audit, contrary to Section 6.1.8.4 of Joint Circular Number 2015-01, dated January 8, 2015. Ito na nga bang sinasabi ko, anak ng pating at tinapa at patis? Malinaw, tagalogin natin. Okay, ano yung disbursement vouchers? Ito yung disbursement vouchers, ito yung authorization, no? Ito yung dinidiscuss nila ngayon sa Kongreso, yung disbursement vouchers. Bakit walang disbursement vouchers ito, Emerut? Nasaan si Mary Grace Piatos? Ay putang ina, kayong mga kakamping, hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo? 91.8 million? Walang disbursement vouchers? Ano ba yung Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2015? Oy, Franz Castro! Di ba ang hilig mong i-quote yung Joint Circular ng 2015, emerut na na-violate. Hindi na-violate. Na-violate ang Joint Circular Number 2015-01. Ito, sabi na ng OWA. Violation daw ito ng Section 6.1.8.4 ng Joint Circular Number 2015-01. Bakit hindi ka nagsasalita? Franz Castro, kayo sa Makabayan Black. Alam ko kasi kung matindi kayo nagsasalita noon laban kay Laila de Lima.
Dahil ang tita ni Laila de Lima ay kapatid ng asawa ng leader ninyong si Joma Sison. That is actually fact. 91.8 million ng confidential funds ay walang disbursement vouchers. Naku, Laila, baka bumalikan dito sa kulungan. Next. Hindi pa tapos, mga bes. Hindi pa tapos. Ano pa sabi ng COA sa'yo, Laila? Cash advances for CF is confidential funds, were not liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target of completion of the activity or at year end. Contrary to Section 62.2 of Joint Circular Number 2015-01. Moreover, SDOs, ibig sabihin po ng SDOs ay Special Disbursing Officers, were granted subsequent cash advances despite non-submission of liquidation reports of previous cash advances in violation of Section 6.1.5 of said circular. Ito na nga bang sinasabi ko anak ng tinapatpating at tinapatpatis. Hindi ka pala nagli-liquidate, Laila de Lima, ng tama ng confidential funds mo nung Justice Secretary kang hitad ka? Ito sabi ng COA, mga cash advances daw ng confidential funds mo noon ay hindi na liquidate within 30 days after every quarter or ayon sa approved target ng date of completion ng aktibidades or sa katapusan ng taon. At ito raw, Laila de Lima, ay isang malaking violation ng Section 6.2.2 ng Joint Circular Number 2015-01. Ayan ang QR code ng COA report. Pwede nyo i-fact check yung mga nanonood ng mainstream media. Kung hindi kayo nabubusalan, dapat ibalita nyo to. Dahil kung hindi nyo ito ibabalita, ay wasak na naman kayo. Wasak na naman ang kredibilidad ninyo. Di ba? Can you imagine? Mali ang liquidation mo, Mare. May issue ka pala sa confidential liquidation ng confidential fund, Laila. Diyos mio Santissima Trinidad. Ano pa ba? Meron pa ata ito si Laila. Ay, ano to? Meron na naman ang observation ng COA, 2015 COA audit observations ng DOJ. Verification and analysis of the account advances to Special Disbursing Officer showed that from January 1 to December 31, 2015, cash advances under the confidential fund were granted to Special Disbursing Officers or SDOs in the total amount of 173,755,064.92. Okay. Of this amount, only 49,943,81.57 was liquidated, as evidenced by the transmittal letters received by COA ICFAO, leaving an unliquidated balance of 123,811,983.35. Anak naman to ng saba. Laila, may violation na ba yan? 123.8 million ay hindi liquidated sa confidential funds mo noong pagkatapos ng taon, December 31, 2015? Tangina, what in the hell, Mary Grace Piatos, is this sorcery, Laila? Transmittal letters, okay na pala sa liquidation nung panahon mo, te.
pareho lang naman ang sinusunod din yung batas. Pero ikaw, 123.8 million, hindi liquidated ang cash advances. Ano to? Asan yung perang yan? Alam ko na isasagot nyo dito na hindi, Sans. Niliquidate naman pagkatapos nasita ng COA. Wait. So pwede palang ganun. Pwede palang i-liquidate afterwards, masita ng COA. Di ba yan ang minabato nyo kay Sarah? Na hindi proper yung liquidation? Ikaw dito, 123.8 million? Ate Laila, ano ba to? Frailties of a woman din ba ito? Malinaw naman ang sinabi ng COA. December 31, 2015, meron kang 123.8 unliquidated. Bakit? Anong pinagpuputok ng butchi mo dyan, Laila? Pwede palang transmittal letters din. 14, kita mo na. Ano yan? Bakit ka masyadong noisy? Ate Laila, mga kakamping! Kailangan matining ang boses natin para katulad natin sila mga pa-virgin. Di ba ganyan sila magsalita? Nasa si Mary Grace Piatos. Actually, nasa nitong 123.8 million na unliquidated sa confidential funds mo sa Laila. Madam Laila, hindi po ito fake news. Paki-download po mga kababayan, no? Ang COA report, ayan na ang ating QR code. Asan ito, mga Bex? Ano na, mga kakampings? Ikukulong din ba natin si Laila? Okay lang naman ako na ikulong si Sarah, pero sama sila. Di ba? Hindi mo pwede ikukulong si Sarah, si Laila malaya. Hindi pwede, dapat sabay. Di ba? Di ba? Dapat sabay. Dapat tama, di ba? Kung ikukulong si Sarah dahil sa confidential funds, dapat si Laila din ikulong. Pwede sila doon, magsama sila. Kung gusto ninyo, okay lang naman sa amin. Di ba? Pero hindi po pwede. Yung sasabihin ninyo, hindi ginagamit lang namin si Sarah as example. Mali kayo dyan. Ang example, dapat yung mas malaki na violation. Diba? 123.8 million ang liquidated nung December, pagkatapos ng taon sa Laila. Bakla ka na. Ate, ano ba yan? Ewan ko ba? Pakishare to, mems. Pakishare nyo na to para malaman ng mga kamag-anak nyo sa Pilipinas ang totoong nangyayari. 123.8 million. Laila, confidential funds mo. Hindi liquidated. Yung 49.9 million, transmittal letters lang? Ha? Pwede na pala yan? Pag kayo pala, kayo mga kakamping, pag mga kakamping ninyo, makinig kayo sa akin mga kakamping, pagkakampi ninyo, pwedeng transmittal letters. Transmittal letters, pwede. Pero pag hindi ninyo kakampi, hindi po pwede yung transmittal letters. Pwede pala sa inyo yan na may unliquidated na confidential funds. 123.8 million. Bakit kayo hindi nagagalit dyan, mga kakamping? Ano yung moralidad ninyo? Tapos kami mga Dutertista yung sinasabi ninyo na, wala kaming moralidad? Ate, hindi kami naglilinis-linisan. Hindi kami mga pa-virgin pokpok. Ang mga Dutertista ay hindi pa-virgin pokpok. Kayo, mga pa-virgin pokpok. Alam niyo yung mga pa-virgin pokpok nung high school? Yung
Sa harapan mo pa virgin. Tapos pag nasita mong nagpupokpok sa likuran, magagalit. Sasabihin, huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin ang usapan. Anong usapan? Ang usapan, confidential funds. On topic ito. O. Diba? On topic. Confidential funds. Sabi nyo, pag-usapan lahat ng confidential funds. O di pag-usapan din natin yung sa inyo. O. Kung ikukulong yung iba, ikukulong din dapat kayo. Okay lang naman sa amin yan. Diba? Kung lahat kayo nagkasala, diba? Actually nga dapat ang parusa dito, para nung panahon ng mga ninuno natin, yung papakain sa yung itatali sa puno tapos papakain sa langgam. Dapat kung dapat yung number ng langgam na ilalagay sa katawan mo kasing dami ng unliquidated. Alam mo kay Laila, 123.8 million unliquidated na confidential funds. So, dapat si Laila 123.8 million. O, ilan daw kay Sarah? 70? O, okay na yan, Sarah, 70 million na langgam. Kay Laila, 123.8 million na langgam. O, i-download nyo na yan. O, yung mga TikToker, pag-usapan ninyo yan. Ayaw pag-usapan ng mga kakamping. Actually, mga kakampings, maniniwala na ako sa laban ninyo. Maniniwala na ako. Actually, parang sabi ko nga, my God, napakadangal naman ng mga kakampings. Sila na ang rurok ng intellectual and moral evolution sa Pilipinas. Actually, na ako, parang gusto ko nang bumaliktad, ganyan. Kasi nga parang, shit, yung kakampings na lang talaga ang maaasahan natin para sa moralidad. Hinihintay ko to na ilabas ninyo kakamping. Hinihintay ko na parang, gusto ko, alam mo yung siguro pag sinigaw nyo na, si Sarah ikulong. Tapos sisigaw nyo rin, dapat si Laila din ikulong. Siguro nag-let Lenny lead. Siguro nag-let Lenny lead kami, no? Diba? Pero hindi ganun ang ginawa ninyo. Kaya alam na namin yung mga galawang ganyan. Yun yung mga galawang, do as I say, but not do as don't do as I do. Do as I say, but don't do as I do. Ibig sabihin, pa-virgin pokpok. Download nyo na yan. Laila, dito fake news. Galing to sa COA audit report ng 2015 ng Department of Justice. Huwag kang magmaang-maangan dyan. Pasalamat ka, kakampi mo ang Pasalamat. Kasi mautak din to si Laila, no? Patapos na kasi to, 2015, 2016, tumakbo siyang senador. So, 2015, si ate mo, nag-resign niya ng October. Siyempre, hindi na siya mahabol. Hindi na siya DOJ secretary. The moves mo, ate, the moves. Pero, may iniwang 123.8 million. Sasabihin mo, hindi mo responsibilidad yan. Actually, gusto ko gamitin ang favorite word na ginagamit ng mga kamping laban kay Sarah. Command responsibility. Hindi, may command responsibility dyan si Sarah kahit sa pag-withdraw ng pera sa land bank. Kasalanan niya yan. Ina-apply lang naman namin ang inyong intellectual framework. Hindi ba? Bawal pala yan. Kayo lang pala ang pwedeng mag-apply niyan. Aba, ano to? Ang birth certificate ninyo, mga magulang ninyo, si Mama Mary at si Papa Jesus. Hindi ganon. Okay. Next. Okay. Ano na tayo, mga be? Ano na tayo? Escalating tayong ama. Tip of the iceberg lang yan, pero nakakapagod na mag-research. Ang dami nyo kasing kabalustugan. Diba? Eto na. Okay. Ano na ang ating next topic? Okay. Ang next topic natin ngayon, pera uli, proper liquidation. O yung mga kaka-tune in lang, no? Paki-share ito sa inyong chat group, sa inyong kapamilya para malaman nila, lalong-lalo na tong next topic. Kasi ang next topic na to, lalo na kung may mga anak kayong nag-aaral sa UP, Diyos mio, Santissima Trinidad. Lalo na,
O iniisip niyong papasukin yung anak ninyo sa UP. Okay? Push nyo to, lalo na kung may mga may mga kamag-anak kayong mga Gen Z na UP na moral, pero taga UP. Etong naaayon. Okay. Okay, are you ready? Okay. Usapang pera ng bayan. Sino ba yan? Itong si Raul Manuel, taga-UP yan. Ano daw, pera ng bayan, pera ng taong bayan, emerald. Okay, so, ako naman, ang dami-dami ngayon nagsasalit ng taga-UP, lalo na yung mga taga-UP, ang hilig manlait ng mga Duterte supporters. No? Wala daw tayong moralidad. Diba? Sila rin yung mahilig maghanap kay Mary Grace Piatos. Sino ba yung si Mary Grace Piatos? Diba? Yung mga tipong, kailangan ang pera ng taong bayan ay fully accounted. Emerald, transparency, accountability. So ako naman, dahil ganyan kayong mga taga-UP na nagsusulat sa dyaryo, nag-iingay sa social media, diba? Diba parang, wow, nakakamangha naman tong mga taga-UP, UP professor, UP graduate, UP politician, UP emerald, di ba? So, tininan ko naman ngayon kung ano ba ang practices sa UP dahil baka naman pwede tayong makapulot ng aral. Di ba? May napulot nga akong aral. Okay, so nakita ko yung 2021 COA Audit Report Observations ng University of the Philippines System. Again, magda-download nyo to sa website ng COA, no? Puntahan nyo yung audit reports, tapos puntahan yung 2021 State Universities, UP, University of the Philippines System. Para hindi rin kayo mahirapan, dinownload ko na yung file na yan at ilagay ko sa Google Drive. O tinignan ko, no? Baka naman makapulot tayo ng inspiration sa University of the Philippines, di ba? Na ang mga estudyante, guro, graduates, politiko, ay sila ang may pinakamalinis na puso para sa bayan. Okay. Ay! May napulot nga akong aral. Actually, gusto ko itong matutunan, ha? Gusto ko itong matutunan. Okay. Ito ang gusto ko talagang ma-master, eh. Kaya nga, parang feeling ko gusto ko lumipat ng UP. Sabi sa COA Audit Report ng University of the Philippines System, 2021 ito, prior and current years cash advances and receivables totaling 31,359,669.41 and 1,938,993,040 and 69 cents respectively remained unliquidated for over 10 years and 6 years, respectively, as at year-end, contrary to Section 89 of PD number 1445, item 5.1 of COA Circular numbers 97-002, 2007-001, and 94-013. Okay, may pinaliwanag ang COA. Section 89 of PD number 1445 provides that no cash advance shall be given unless for a legally authorized specific purpose. A cash advance shall be reported on and liquidated as soon as the purpose for which it was given has been served. No additional cash advance shall be allowed to any official or employee unless the previous cash advance given to him is first settled or a proper accounting thereof is made. Okay. So, dapat daw, ang cash advances, ayon sa batas, ang cash advances daw, mga mare, ito natutunan ko dito, moral lesson to, moral of the story. Ang cash advances daw, dapat pagkatapos ng taon, fully liquidated. Yan daw ang batas. Pero gusto kong matutunan sa UP, sa mga estudyante nyo dyang noisy, na parang feeling mo sila na ang rurok ng intellectual at moral evolution sa bansa. Kayong mga guru dyang professor,
at ang kala ninyo, gusto ko matutunan to, paano ba ito, na for over 10 years ay meron kayong 31.3 million na unliquidated na cash advance. Ay putang ina. For over 10 years, 31.3 million, hindi nyo na-liquidate. Tapos, for over 6 years, cash receivables, 1.9 billion, hindi nyo ni-liquidate. Cash advances and receivables. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ito na nga bang sinasabi ko sa inyong mga OFW. Makinig kayo mga OFW. Kayo mga OFW, hindi lang kayo makapag-liquidate ng 1 Hong Kong dollars or 50 cents, bubugbugin na kayo ng amo ninyo. Ito nang sinasabi ko sa inyo, mali ang pinasukan ninyong trabaho. Dapat pumasok kayo, magtrabaho kayo sa UP. Pwede pala to eh. Oh. Ano to? Walang nabibitay? Walang makukulong sa inyo? For over 10 years? Over 6 years? Ganyan ang kalakaran ninyo? Ano to? Tas kayong galing sa UP, kayo ang mahihilig manlait. No? Maniliit ang vovo ninyo, mga supporters ng ganito. Wala kayong utak. Ganito, kayo ay ganito ng magdanakaw. Ay puta. O paglalaki nyo, taga-UP kami, ganito kami ang rurok ng intellectual at moralidad sa Pilipinas. 10 years unliquidated? 6 years unliquidated? 31.3 million? Tapos yung isang 1.9 billion? Ayan, i-download nyo. Nilagay ko na sa Google Drive ko, baka tanggalin nila yan sa COA. Pero madadownload nyo rin yung sa COA, no? Punta kayo ron, 2021 COA Audit Report, Observations ng University of the Philippine System. Kaya ito, i-share nyo ito. I-share nyo ito sa mga anak ninyo. Lalo na yung mga noisy. No? May mga kamag-anak kayong nag-aaral sa UP na feeling nila sila na pinakamalinis na budhi sa Pilipinas. No? Oh. Ano to? Sabi ni Ray Altamirano, putang ina mo rin, di ka naman kasi nakapag-aral dyan. Ay talagang hindi ako nakapag-aral dyan, Ray. Kasi kung ang matututunan ko lang sa UP ay hindi mag-liquidate ng 31.3 million cash at 1.9 billion cash na 6 years na 10 years, wag na lang. Wag na lang ako mag-aaral dyan. Oh, kayo. Oh, mumurahin mo ako. Wala po. Bakit mo kumumurahin? Paaralan mo. Ray, diyan ka nag-aral sa UP? Oh, asan yung 31.3 million? Ilabas nyo yan. Asan yung 1.9 billion? Ilabas nyo yan. Oh. Sabi ni Ray, bobo ka kasi siguro kasi di ka nakapasa sa OPCAT. Ray, wala pong pakialam ang buong mundo sa UP. Ako po ay nagtapos sa Netherlands. At yung eskwelahan ko po sa Netherlands ay wala po siyang issue na ganito. Wala po siyang issue ng korupsyon na ganyan. State University din naman sa Netherlands. 'Di ba? Oh. Asan na ang 31.3 million? Oh. Gusto nyo hanapan ng pera, 'di ba? Hinahanap din na, dapat hanapin din 'to. Dahil dapat hanapin yung 31.3 million saka 1.9 billion. 'Di ba? Hanapin dapat 'yan. Ito ang sabi ng COA Audit Report, 'di ba? Yan ang sabi ng COA. Bakit? Sabi ni Ray, wakiningin ka ba? Leiden po, Ray. Wakining. Ano to? Ano to, Ma'am Shil? 'Di ba?
Ano yan? Hanapin po natin yan. Bago mo hanapin bakit hindi nyo to hanapin muna sa eskwelahan nyo? Eskwelahan nyo to. Oh. Di ba? Takot ba kayo na pag kinalaban ninyo ang pamunuan ng UP, hindi kayo magkaroon ng posisyon dyan? Matanggal ang inyong hindi ka mabigyan ng tenure, aminin na natin. Takot? 1.9 billion, ba't ayaw mong hanapin? Ayaw hanapin ang 1.9 billion? Diba? 1.9 billion at 31.3 million. 6 years hindi liquidated. Dapat daw pala ang cash advances, Ray, pagkatapos ng taon. Nililiquidate. Pero ito talaga, 10 taon na ang lumipas. 6 years na lumipas, hindi nyo pa rin niliquidate. Ay, ibang usapan na to. Yung mga OFW, mali ang pinasukan yung trabaho. Sinasabi ko na sa inyo. Dapat nagtrabaho kayo sa UP. 1.9 billion, walang nabubugbog. Kayo nabubugbog kayo pag hindi kayo nakapag-liquidate ng binili yung sibuyas sa supermarket. Diba? Ano ba to? Dapat yung mga UP defund. Dapat din ba kayong i-defund? Kasi may unliquidated cash kayo ng 1.9 billion. Ayan na nga ba? Diyos ko, day. Ano na yan? Ano na to? Move on. Diba? I-share nito sa mga OFW. Sabihin niyo sa mga anak ninyo. Sa kamag-anak ninyo. Diba? Sabihin niyo yan. 1.9 billion. Can you imagine? Okay. Next tayo. Next. Okay. Ano ba tayo? Diyos ko, pinagpapawisan ako sa perang nawawala. Di ba? Pinagpapawisan ako sa mga perang nawawala na ayaw niyong hanapin. Pwede, sabi ko nga, hanapin niyo yung kay Sara. Pero nga, dapat lahat makulong. Ikulong niyo si Sara, okay lang naman. Ikulong niyo rin si Laila. Ikulong niyo rin yung mga pamunuan ng UP.